Sabi ng makapangyarihang Diyos, naisulong na ng gawain ngayon ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Ibig sabihin, nakasulong na ang gawain sa ilalim ng buong 6,000 taong plano ng pamamahala. Bagamat natapos na ang kapanahunan ng biyaya, nagkaroon na ng pag-unlad sa gawain ng Diyos. Bakit ko ba sinasabi ng paulit-ulit na ang yugtong ito ng gawain ay batay sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kautusan? Dahil ang gawain ng panahong ito ay pagpapatuloy ng gawaing ginawa sa kapanahunan ng biyaya at isang pag-unlad doon sa ginawa sa kapanahunan ng kautusan. Ang tatlong yugto ay mahigpit na magkakaugnay na bawat kawing sa kadena ay nakarugtong na mabuti sa kasunod. Bakit ko ba sinasabi rin na ang yugtong ito ng gawain ay batay sa ginawa ni Jesus? Ipagpalagay nang ang yugtong ito ay hindi batay sa gawaing ginawa ni Jesus, kakailanganing maganap ang isa pang pagpapapako sa krus sa yugtong ito at ang gawain ng pagtubos ng naunang yugto ay kakailanganing uliting muli. Magiging walang saysay ito. Kaya nga hindi sa ganap nang natapos ang gawain, kundi nakasulong na ang kapanahunan at ang antas ng gawain ay naitaas na ng mas mataas kaysa dati. Masasabi na ang yugtong ito ng gawain ay nakabatay sa pundasyon ng kapanahunan ng kautusan at nakasalig sa bato ng gawain ni Jesus. Ang gawain ng Diyos ay itinatatag ng yugto-yugto at ang yugtong ito ay hindi isang bagong simula. Ang pinagsamang tatlong yugto ng gawain lamang ang maaaring ituring na 6,000 taong plano ng pamamahala. Ang gawain ng yugtong ito ay ginagawa sa pundasyon ng gawain ng kapanahunan ng biyaya. Kung hindi magkaugnay ang dalawang yugtong ito ng gawain, bakit hindi inulit ang pagpapako sa krus sa yugtong ito? Bakit hindi ko pasan ang mga kasalanan ng tao, kundi sa halip ay pumarito ako upang hatulan at kastiguhin ng tuwiran ang tao? Kung ang aking gawaing hatulan at kastiguhin ang tao ay hindi sumunod sa pagpapako sa krus, at ang aking pagparito ngayon ay hindi sa paglilihi ng banal na espiritu, hindi sana ako naging marapat na hatulan at kastiguhin ang tao. Dahil ito mismo sa kaisa ako ni Jesus, kaya ako pumarito upang tuwirang kastiguhin at hatulan ang tao. Ang gawain sa yugtong ito ay lubos na batay sa gawain sa naunang yugto. Iyan ang dahilan kaya ganitong klaseng gawain lamang ang maaaring maghatid sa tao sa paisa-isang hakbang tungo sa kaligtasan. Kami ni Jesus ay nagmumula sa iisang espiritu. Bagamat wala kaming kaugnayan sa aming katawang tao, iisa ang aming espiritu. Bagamat ang nilalaman ng aming ginagawa at ang gawaing aming ginagawa ay hindi magkapareho, magkatulad kami sa diwa. Ang aming katawang tao ay magkaiba ang anyo, ngunit dahil ito sa pagbabago sa kapanahunan at sa magkakaibang mga kinakailangan ng aming gawain. Hindi magkapareho ang aming ministeryo, kaya magkaiba rin ang gawaing hatid namin at ang disposisyong inihahayag namin sa tao. Kaya nga ang nakikita at nauunawaan ng tao sa araw na ito ay hindi katulad noong araw na dahil sa pagbabago sa kapanahunan. Sa lahat ng iyan ay magkaiba sila sa kasarian at sa anyo ng kanilang katawang tao at hindi sila isinilang sa iisang pamilya at lalo nang hindi sa iisang panahon, magkagayunman ay iisa ang kanilang espiritu. Ang Espiritu ni Jehovah ay hindi ang ama ng Espiritu ni Jesus, at ang Espiritu ni Jesus ay hindi ang anak ng Espiritu ni Jehovah. Iisa sila at pareho ang Espiritu. Gayon din, ang Diyos na nagkatawang tao ng ngayon
at si Jesus ay hindi magkadugo, ngunit iisa sila. Ito ay dahil iisa ang kanilang espiritu. Magagawa ng Diyos ang gawain ng awa at kagandahang loob, gayon din ang matuwid na paghatol at pagkastigo sa tao at yaong pagtawag sa mga sumpa sa tao. At sa huli, magagawa niya ang gawain ng pagwasak sa mundo at pagpaparusa sa masama. Hindi ba ginagawa niya mismo ang lahat ng ito? Hindi ba ito ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos?